Magandang umaga po sa ating lahat. Pakisabi mo sa iyong katabi, pinagpala ka ngayong umaga. Kalabitin mo siya, pinagpala ka ngayong umaga. Tayo po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Tayo po tayo, tayo po tayo. Hallelujah. Sabi po ng banal na kasulatan, no? Sabi ng Bible is may 2 o 3 nagkatipon sa kanyang gitna. Sa kanyang kalagitnaan ay sigurado ang Diyos po natin ay kasama po natin. Hallelujah! Sabi po sa salita rin ng Panginoon na lagi po siyang ating pasalamatan at lagi natin siyang bigyan ng papuri at mataas na pagsamba. Amen? Tayo po'y manalangin, Panginoon. Salamat po sa umaga pong ito, sa dakilang biyaya, sa mayamang pag-ibig, Panginoon, na ibinigay niyo po sa amin. Sa umaga pong ito, nagtitiwala at naniniwala po kami sa magagawa niyo po sa aming buhay. Ikaw po, Panginoon, ang siyang nagbibigay sa amin ng lakas para magawa namin ang mga bagay na ito. Sa pagsamba po namin, sa pagbibigay ng papuri, ikaw po, Panginoon, ang siyang maitaas. Maging sa mensahe po mamaya na ibibigay niyo po sa amin, sa aming kalagitnaan, patuloy na magkaroon po ito ng kapahayagan sa aming buhay. Maraming salamat po sa aming pagpupuri. Ikaw po ang siyang maitaas sa aming pananambahan. Ang katakilaan mo, ang pag-ibig mo, ang siyang aming maitaas din, Panginoon. Maraming salamat po sa pagsama niyo po sa umaga pong ito. Ikaw po ang siyang dakila. Ikaw po ang siyang mapagmahal. Sa pangalan mo lamang, Panginoong Yesus. Amen. Malakas sa palakpak po para sa ating Panginoon na buhay. Hallelujah! Awitan natin siya! Pagkat ika'y mabuti,
Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo'y walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo'y walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Sa uling pagkakataon, ikaw lamang. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo'y walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Hallelujah! Sige po, palakpakan pa natin ang ating Panginoon. Karapat-dapat na dapat parinig ng Panginoon ang malakas nating palakpak, hindi po ba? Amen? Okay. Gusto ko lang pong i-share sa inyo yung devotions ko po the other day. Kasi it really hits me. Gusto ko i-share po yung Psalms 34:19. Sabi po rito, the righteous person faces many troubles, but the Lord comes to rescue each time. Amen? Nararamdaman po ba ninyo na sa tuwing may mga problema, may mga challenges, obstacles, kahit ano pa man yan, pero nakaka-survive naman po, hindi po ba? Amen? Minsan magtataka ka na lang, paano nangyari yun? Hindi po kasi dahil yun sa ating sariling kakayanan or skills. Sa totoo lang, we are nothing without the Lord. Kung wala sa buhay natin ang Panginoon, wala po tayong kayang gawin. Kaya we should always come in humility. Lagi po tayong magpakumbaba dahil tayo sa totoo lang, napakaliit lang natin sa Panginoon. But despite of that, bakit lagi-lagi pa ulit-ulit niya tayong tinutulungan? Kahit tayo ay nadadapa. It's because He loves you. He loves us. Amen? At sa ating pananampalataya, yun lang naman ang gusto ng Panginoon sa atin eh. Faith. Because faith can move mountains, sabi sa mga salita ng Panginoon. Sa ating mga Kristiyano, tulad na sinabi ko kanina sa first service, lagi ulit-ulit sinasabi ni Tatay, tayong mga tao, lagi tayong to see is to believe. Sigurista po tayo eh. Pero hindi po ganon. Sa pamatay ng Panginoon, we should believe first before you can see. Before you can see the miracle. Before you can see that the Lord our God is omnipotent, all power to resolve all your worries. Amen? Hallelujah. Sabi po dito sa Hebreo 1:1, ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap na natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Kaya may mga solusyon ng Panginoon na hindi mo alam paano nangyari iyon because you can never see what the Lord can do in our lives. Hallelujah! Hallelujah! Sige po, prepare natin ang ating sarili sa pag-worship sa Panginoon. Pipiliin ko ang magpuri sa iyo at magtiwala sa iyong kaparaanan. Maghihintay sa iyo, aking Panginoon. Kailan may hindi ako pababayaan. Higit sa sitwasyon at suliranin,
at suliranin ang iyong dakila'y ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, oh Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Oh, maglaho man ang langit at lupa. Maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, oh Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Hallelujah! Sige po, iparamdam natin sa ating Panginoon ang ating pananampalataya. Itaas po natin ang ating mga kamay. Ating pong namnamin ang presensya ng Panginoon sa oras na ito, mga kapatid. Yes, Lord. Yes, Lord. I can feel your presence, oh God. Hallelujah. Saan ang gagaling ang tulong ko? Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Hindi mabibigo at di mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Saan ang gagaling ang tulong ko? Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Hindi mabibigo at di mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, oh Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Oh God, maglaho man ang langit at lupa. Maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, oh Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Sa gitna ng bagyo, sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, oh Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Maglaho man, maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, oh Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Oh, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus, sa pagsama sa amin sa mga oras na ito, oh God. Thank you, Lord. Let's feel the presence of the Lord. Let's continuously worship the Lord. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus.
without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love is greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. And nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Yes, Lord. Yes, you are. You never change. You never change, oh that could not hold you. The veil tore before you. You silenced the voice unseen and great. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. And nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Hallelujah! Thank you, Jesus. Yes po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus, for your presence, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Lord, once again. Endless thank you. Infinite thank you. Ano pa ba? It's never enough, Panginoon. Dahil, Panginoon, you yourself, hindi namin maarok kung anong power meron ka, Lord. Panginoon, sa oras na ito, hinihiling po namin, we pray, oh God, we pray that you will use Tatay Pastor to spread your message, oh God. Lord, buksan niyo ang isip at puso namin, Panginoon, that we will be able to grasp, we will be able to receive your message, and that we can apply it to ourselves, oh God. Panginoon, patuloy niyo kaming gabayan, ilayo sa distraction ng kalaban, sa scheme ng kalaban, oh God. At ngayong oras na ito, Lord, extend it not only today, but every day in our lives, that we will fix our eyes on you. Sa inyo lamang, Panginoon. Sa inyo lamang, Panginoon, kami sumasamba. Because we cannot do anything without you. And Panginoon, whatever battles, whatever challenges, oh God, hindi kami matatakot kasi sabi mo sa inyong salita,
If God is with us, then who can be against us? Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Pwede na po tayo maupo. Thank you. A blessed day po ulit sa ating lahat. I hope na na-bless pang bawat isa sa ating praise and worship at naramdaman po natin ang presensya ng Lord. Amen po ba? Tayo naman po ay magpatuloy sa ating tithes and offerings para sa ating Panginoon. Alam ko pong lahat ngayon ay ramdamang mahal ng mga bilihin. At syempre, lalo na sa ating bill sa kuryente. Amen po ba? Amen. Gawa nga po ng summer ngayon, but you know, church, mas mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Amen po. Dahil binigyan naman po tayo ng ating Panginoon ng bahay at church na merong aircon at mga electric fan na makakabawas po sa nararamdaman nating init. Okay? Amen po. You know, church, pag natutunan po talaga natin na maging grateful sa araw-araw, makikita po talaga natin yung kaparaanan ng Panginoon. Kung paano po tayo niya binigyan ng comfortable na buhay. Amen po ba? Proof that we are so much blessed, mga kapatid, at hindi po talaga tayo pinapabayaan ng ating Panginoon. Hallelujah. Our God is super generous po sa bawat isa. Kaya bakit hindi din po tayo maging generous sa pagbibigay sa ating Panginoon? Actually po, mayaman na po ang ating Panginoon. Siya nga po ang source ng lahat ng ating pangangailangan. Kaya po, tuwing tayo ay nagbibigay ng ating mga tithes and offerings, ang tinitingnan po ni Lord is hindi po yung binibigay natin, kundi ang puso natin at on how we obey and trust Him. Let me share this verse po sa inyong lahat. Sabi po ni Jesus sa Mateo 6 verse 19 to 21, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili rito sa mundo, dahil dito may mga insekto at kalawang nasisira sa inyong kayamanan. At may mga magnanakaw na kukuha nito. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, kung saan walang insekto at kalawang na naninira, at walang nakakapasok na magnanakaw, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Ano po bang ibig sabihin ng verse na ito? Remember, church, ang kayamanan po, it's not all about material things and money po. Sinasabi lang po dito na lahat po ng andito sa mundo ay may katapusan. Pero in God's kingdom ay eternal po. Ibig sabihin lang po nito ay kung namumuhay po tayo ng may pagsasakripisyo sa ating Panginoong Jesus, o naglilingkod po tayo para sa Kanya, sa pamamagitan ng katawan ni Kristo, nag-iimbak na po tayo ng kayamanan sa langit. Kahit sa maliit na gawain ng paglilingkod ay hindi maaaring hindi mapansin ng Panginoon. Amen po ba? So yes po mga kapatid, sa pamamagitan po ng ating pagbibigay ng ating tithes and offerings from our pure and generous heart para sa iglesia ng ating Panginoon, ay isa na din pong paglilingkod yan sa Diyos. Sige po, ating pong ipanalangin ating tithes and offerings para sa ating Panginoon. Yes, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw-araw na pag-iingat nyo sa amin. Sa sobrang init ng panahon ay hindi nyo po kami pinapabayaan. At hindi din po kayo nagbabago tulad po ng pag-iingat nyo sa mga Israelita nung araw. Ay ramdam po namin na ganoon din po kayo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong provision sa amin, sa malusog na pangangatawan at kalakasan. Ganon din po sa wisdom sa araw-araw. Itinataas po namin sa inyong aming mga ikapo at handog para sa inyo, Panginoon. At hayaan niyo pong gamitin po ito ng aming iglesia para po sa ikaluluwalhati ng inyong pangalan. Sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Aklat ng Filipos, Kapitulo 3, talatang 12 hanggang 16. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos. Sa pamamagitan ni Hesukristo, ang buhay na nasa langit, ganyan ang dapat maging kaisipan
nating mga matatatag na nasa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipinapaunawa iyan sa inyo ng Diyos. Ang mahalaga ay panghahawakan natin ang ating nakamtan na. Maaari na po tayo makaupo. Okay, maganda umaga po sa ating pong lahat. Purihin po ang ating Panginoon. Salamat po at ito po ang huling linggo ng buwan ng Abril at sa susunod na linggo po ay Mayo na. Purihin po ang ating Panginoon talaga sa kanya pong kabutihan, no? Nung pong mga nakaraang Sunday, nung nakaraang linggo po, ang Kuya Brian po natin ang ginamit ng Panginoon para po sa atin at napaka-positibo ng mensahe ng Diyos nung nakaraang linggo. Kinuha ko po yung kanyang title, yung pinakapaksa niya, kapag may pagsubok, huwag bumitaw, manatili ka lang, lumaban ka, at magpatuloy. No? Napakaganda, napaka-positive. Tumatak sa atin yung do not give up. No? Tumatak sa atin yung mag-focus ka lang sa Panginoon at siguradong ikaw ay mananagumpay. Ang Diyos ay muli nagbigay ng karagdagan pong kapahayagan sa mensahe po na nakaraan at pinamagatan naman po natin na laban lang hanggang dulo. Laban hanggang dulo, kasama mo si Kristo. Okay, atin pong ibalik ang kapurihan sa ating Panginoon. Laban hanggang dulo, kasama natin ang ating Panginoong Hesukristo. Nung mga panahong wala pa tayo sa Panginoon, sadyang napakahirap mamuhay. No? Kasi unang-una, ang ating pong pananaw pagdating sa mga problema at mga pagsubok, lumalapit tayo sa tao. Lumalapit tayo sa kung ano ang magagawa natin sa ating sarili, kung ano ang magagawa ng atin pong mga mahal sa buhay para lutasin ang bawat problemang dumarating sa ating buhay. Pero nagpapasalamat tayo sa Diyos mula nang dumating ang Panginoon sa buhay natin, natuto na tayong magtiwala una sa Kanya, no? At naniniwala po tayo na ang lahat ng galaw ng Diyos sa atin ay instrumento niya para malutas ang mga problema natin sa buhay. Amen po ba? Yun po ang kagandahan doon. Kaya walang dahilan upang tayo po ay sumuko. Walang dahilan upang tayo po ay mapanghina. Walang dahilan upang tayo po ay hindi na magpatuloy sa laban po natin sa buhay. So, pinapakita po ng lahat ng halos nagsasalita dito na ang pagsubok po ay isang bahagi na ng ating pong buhay. Hindi po talaga pwedeng hindi tayo aabot sa pagsubok. At sa mga problema, depende na rin po kung ano yung atin pong ginagalawan. Ang malaking problema po ay ito, kapag po inayos na ng Diyos ang ating buhay, kapag po nagpakita na ang Panginoon ng liwanag, nagpahayag na siya ng mga mabubuting bagay, kung paano natin tatahakin ang ating pong landasin, ang problema, hindi po tayo agad-agad natututo. Tulad po ng dalawang ilustrasyong ito, ang isa po ay ang pulubing milyonaryo. Isa po siyang pulubi, napakatagal niyang nabuhay sa lansangan, nanlilimos, humihingi ng kanya pong ikakainin sa bawat araw. Natutulog po sa kapirasong dyaryo, sa gabi, nalilimahid po sa dumi, at wala po siyang magawa sa kanyang sarili. Hindi niya alam, siya pala isang milyonaryo. Napakayaman pala niya, siya po ay tagapagbana, matagal na hinahanap ng kanyang mahal sa buhay. Isang araw, isang abogada o abogado lumapit sa kanya, tinanong ang kanyang pangalan, at nang mapagtanto na siya yon, sinabing ikaw ay hindi na ngayon pulubi. Ikaw ay isa na ngayong milyonaryo. At ito pong pulubing ito isinama doon sa kanyang mansyon. Isinama doon sa kanya talagang bahay. Isinama doon sa napakagandang bahay, maraming katulong, maraming pagkain. Alam po ninyo, okay na sana yung pulubi. Maganda na sana ang kanyang katayuan. Ang problema, nasa loob siya ng malaking mansyon, malaking bahay, pero ang kanyang itsura, ang kanyang mentalidad, ang kanyang puso, pulubi pa rin. No? Maganda yung kamang tinutulugan, mas gusto pa niya matulog sa labas ng mansyon at doon siya matulog. Masarap yung pagkain, nakain, pero mas gusto pa niyang mabulot ng pagkain sa basura.
kahit na alam niya, kahit na ipinaunawa na sa kanya, ikaw ay mayaman na. Ikaw ay maayos na ang buhay. Ganon din ang buhay nating mga mananampalataya sa kasalukuyan. Inayos na ng Diyos ang ating buhay, ginawa na ng Panginoon ang lahat-lahat, ipinaunawa na sa atin, pero balik at balik at balik pa rin tayo. Sa kung saan tayo mahirap, sa kung saan tayo ay mangmang sa maraming bagay, sa kung saan walang direksyon ang ating pong buhay. Pangalawa po, lalaki merong mabigat na dalahin sa kanya. No, sako-sako ang kanyang dinadala, napakabigat ng kanyang paglalakad, halos ilang pahinga ang kanyang ginagawa, makarating lang siya sa kanyang patutunguhan. Hanggang dumating po ang isang pick-up truck, no, na meron pong sakayan po sa likod ng mga mabibigat na dalahin. Umara po yung pick-up truck at sinabi niya, "Hello, Ginoo, sumakay ka na sa akin para maibsan ang bigat ng iyong pinapasan." Sa katotohanan, sumakay naman siya sa likod ng pick-up truck. Ang problema, nakasakay siya pero pasan-pasan pa rin niya yung mabibigat na dalahin niya sa kanyang balikat. So walang pinag-iba. Nabago yung lalagyan, binigyan ng kaluwagan, binigyan ng kaayusan, pero nanatili pong mabigat ang kanyang dalahin at ang kanyang pasanin. Bakit? Kasi ayaw niya itong bitawan. Alam po ninyo, sa marami pong pagkakataon, marami na po sana talaga tayong natutunan sa buhay natin. Marami na sanang ipinagbago. Marami na sanang iniayo sa buhay natin. Pero ang problema, hindi tayo natututo. Sabi nga nila, kung tatanda ka, sana meron kang pinagkatandaan. Ang problema, maraming tumatanda, walang pinagkatandaan. Yan ang malaking problema sa buhay po natin. Sa lumang tipan po, at saka sa bagong tipan, ang lumang tipan ay kinikilala pong anino ng bagong tipan. Bakit? Sapagkat ito pong mga nangyari sa lumang tipan ay mga hula at mga mangyayari pa. Pero ang katuparan po ay nangyari sa ating pong panahon. Ang Kristong inihuhula, nangyari po itong katuparan ito sa panahon na po natin. Sa panahon ng bagong tipan. Lahat ng mga inihuhulang kahirapan, nangyayari na ito sa ating pong panahon. So, lahat po ng nakaraan ay hindi na po natin pwedeng mabalikan. Maliban lang kung ikaw ay nakatalik pa hanggang ngayon sa nakaraan na ito. Okay? Kaya marami po hindi makamove on. Kaya po marami po hindi po magkaroon ng maganda at maayos pong direksyon ng buhay kasi hindi po siya makalimot-limot sa kung ano ang kanyang kwentong nakaraan. Pero kung ikaw po ay titingin sa kasalukuyan at dito ka ngayon magkakaroon ng pagbubulay-bulay sa iyong sarili, babangon at babangon ka kasama ng ating Panginoon. Kasi hindi ka makakapag-aral, hindi mo mapapag-isipan ang kasalukuyang problema kapag hindi mo kinalimutan kung ano ang nangyari sa iyong nakaraan. Si Apostol Pablo ay may ganyang istorya sa kanya pong buhay. So ano po ang mensahe sa umaga pong ito? Ang mensahe po sa umagang ito, unang-una, maging maliwanag ang iyong layunin. No? Maging maliwanag ang iyo pong layunin. Ano ba talaga ang layunin mo dito sa lupa? Bakit ka nabubuhay? Ano ba sa palagay ninyo? Ang Diyos po ay lumikha ng buong mundong ito sa loob po ng 7 araw. 6 na araw po at kalahati. No? Sa 6 na araw, kasama pong nilikha ang tao. Pero bago po nilikha tayo, nilikha niya muna ang lahat ng bagay na nakalaan sa tao, pero sa kaluwalhatian ng Diyos. Naunawaan po ninyo? Lahat po yan nilikha para sa atin. Okay? Ang araw, nakalaan sa atin. Ang gabi, nakalaan sa atin. Ang tubig, nakalaan sa atin. Lahat ng kung ano ang kapakinabangan sa daigdig na ito, nakalaan yan para sa atin. Yun ang ginusto ng Diyos. At pinili niya ang tao sa layunin naman na ano? Palagay nyo, sa layunin naman para atin pong kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Amen? Yun ang layunin eh. Ang nakakalungkot, mas sinamba ng Diyos, ng tao ang nilalang kaysa lumalang. Doon nagkaroon ng kabiguan ng Diyos. Bakit sasambahin nyo ang inyong kapwa-tao? Bakit sasambahin nyo ang aking mga nilalang?
bakit hindi nyo sambahin ako na lumalang at lumika sa lahat ng bagay? So, ibig sabihin, maraming tao hindi alam ang layunin. Bakit siya nabubuhay dito? Inibig ng Diyos na gumawa ng isang perpektong pamilya, ganap na pamilya sa pamagitan ng unang taong si Adan at si Eva. Kaya lamang nagkasala nga ang dalawang ito. Kaya yon, ang nangyari, yung unang pamilyang kanilang binuo, hindi ganap. Pero dahil po sa ating Panginoong Jesucristo na namamagitan sa kanya-kanyang pamilyang meron tayo, nasisikap po natin sa biyaya niya na maintindihan natin ang pagpapamilya na meron po tayo. Amen po ba? Sa mga magulang na hindi alam at unawa kung bakit siya ay tatay, kung bakit siya ay nanay, kung bakit siya ay anak, hindi po nagkakaroon ng mabuting pamilyang kinabibilangan ang bawat isa. Pero sa nakakaunawa, sa nakakaintindi, kung bakit tayo po ay may kanya-kanyang dahilan ng ating pong ganap dito sa mundong ito, na iaayos po natin ang ating kanya-kanyang sitwasyon dito sa mundo. Ang tagumpay po ay hindi batayan para maabot po natin ang ating mga layunin. Kala nila, kapag ka ikaw ay nakapagtapos ng pag-aaral, ikaw ay cum laude, summa cum laude, magna cum laude, ay sapat na para matupad mo ang iyong layuning umangat sa buhay. Alam po ninyo, napakarami po nakatapos ng pag-aaral na hindi naman po umasenso. Tama? Pero napakadami po sa kwento at kasaysayan, hindi naman po talaga nakapagtapos, pero dahil po sa kanyang pagsisikap, dahil sa kanyang kagustuhan na ilagay sa puso ang isang seryosong bagay, sa layunin niya na matupad ang pangarap, natutupad naman po niya. Di ba? Pero marami po, sa sitwasyon po ng buhay ng tao, inaakala niya na kung ano ang meron siya at maraming meron siya sa kanyang buhay, isang katuparan ng kanyang mga pangarap. Hindi po lahat ay nagiging ganon ang istorya. Ano ba ang mga pangarap natin? Sabi ng iba, kinakailangan ko mag-abroad. Kinakailangan ko doon sa ibang bansa hanapin ang aking kapalaran. Tama naman, natupad naman niya ang magkaroon ng kasaganaan sa buhay. Pinapadala sa pamilya, pero ang pamilyang kanyang iniwan. Hindi naging tama ang layunin at dahilan bakit kinakailangan nilang gawin ang mga bagay na ito. Di ba? So, hindi po garantiya na kung meron kang mga pananagumpay sa buhay, ay batayan na ito para maabot mo ang iyong layunin. Maging ang kayamanan, no? Ang kinakailangan po natin, alamin at tuklasin ang dahilan. Bakit nga ba tayo nabubuhay dito sa mundo? Kaya yung pong mga talatang binasa po kanina, meron pong mga katagang napakagandang atin pong limilimiin. Katulad ng katagang, sinisikap kong makamtan ang gantimpala. Sinisikap kong marating ang layunin. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan. So, hindi po ito mangyayari ng isang pitik lang. Kinakailangan merong kang gawin. Amin ba yan? Kinakailangan merong kang pagsikapan para iyong makamtan. Kinakailangan merong kang pagsikapan para marating mo ang iyong layunin. Kinakailangan ikaw ay magpunyagi patungo doon sa hangganan. So, meron kang tinatarget, meron kang gustong marating, pero hindi siya mangyayari ng isang iglap. Merong mga sakripisyong magaganap sa buhay mo para mangyari ang layunin na alam mo ito ang layunin ng Panginoon. No, kaya mali po yung mga kaisipan na ng mga mag-asawa o kaya mga magulang na ang kanilang paraan lamang ng pagiging magulang sa anak ay pagpapaaral. Na ang pagiging magulang lang nila ay pakainin sila, bigyan ng buhay. Kahit sa mag-asawa, di ba? Kahit sa pagpapamilya, pag yun po ang kanilang kaisipan at layunin ng kanila pong paraan para sila po ay magkaroon ng isang masayang tahanan, hindi po ito nangyayari at nagaganap. Bakit? Dahil po sa kanilang maling pagkaunawa kung ano ang layunin nila dito sa mundong ito.
Patunay po nito ay ang Pilipos, Kapitulo 3, talatang 12 hanggang 14, kung saan ito mismo ay patotoo ng sumulat ni Apostol Pablo sa aklat po ng Pilipos. Sabay-sabay po nating basahin. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ng gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko, habang nililibot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan, upang makamtan ng gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Nung una, ang akala niya, ang layunin niya, mangusig ng mga tagasunod ni Kristo. Nung una, akala niya, ang layunin niya, kalabanin ang mga kakristyanuhan na sumusunod kay Kristo. Pero nung malaman niya ang tunay na layunin at pagkatawag sa kanya ng Diyos. Di ba? Nakukuha niyo po? Nung malaman niya ang tunay na layunin ng pagkatawag sa kanya ng Diyos, ang mga katagang salita, hindi sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan. Okay? Ang gantimpala. Mga kapatid, hindi sa ipinapalagay ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap kong marating ang layunin nais kong makamtan. Anong layunin yon? Magpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang alin? Ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos. O, tukoy na niya. Nung matukoy niya ang layunin ng pagkatawag sa akin ng Diyos, si Apostol Pablo mula sa maling layunin, mula sa maling direksyon, natukoy niya kung ano ang direksyon at layunin ng kanyang buhay. Amen? Ikaw, ano ba talaga ang layunin? Natukoy mo na ba ang layunin bakit binubuhay tayo ng Diyos hanggang ngayon dito sa lupa? Tukoy mo na ba ang layunin kung bakit may pamilya ka ngayon? Tukoy mo na ba ang layunin kung bakit ikaw na mga magulang ay may mga anak? Tukoy mo na ba ang layunin kung bakit ikaw mga anak ay may mga magulang at may mga kapatid? Tukoy mo na ba ang layunin kung bakit sa kanya-kanyang panahon kinatagpo tayo ng ating Panginoon? Okay? Pangalawa po, magkaroon ng tamang unawa sa kaisipan. Hindi po ganon kadali ang pagkatuto sa maraming bagay o sitwasyon na itinuturo po sa atin. Kita nyo naman, bago kayo makatapos ng elementarya, ilang taon? 6. Kita nyo, bago kayo makatapos ng sekundarya, ilang taon? 4. Dinagdagan pa ng vocational course. Yung K-12, 6 na naman. Bago kayo makatapos ng kolehiyo, ilang taon? May 4, merong 5 taon, meron pang tinatawag na board exam ninyo. Sa loob ng napakaraming taon na paulit-ulit at paulit-ulit na pagtuturo ng ating mga guro, huwag niyong sabihin pagdating sa dulo, hindi niyo pa rin naintindihan ang layunin. Diba? Bakit kayo nag-aral at nagtapos ng ganong katagal? Nakakalungkot naman na marami pong ganon ang sitwasyon. Ang haba-haba ng kanilang nilakbay, pero pagdating sa dulo, gulong-gulo pa rin sila. Bakit ba ako'y nabubuhay sa lupa? Bakit hindi ko alam kung saan ako pupunta? At ano ang direksyon ng aking buhay? Di ba? Kaya hindi po madali na makamit ang tamang unawa sa kaisipan. Pero pag ito naman ay umabot sa iyong kaisipan, naintindihan na ninyo ang kahalagahan ng pagsimba tuwing araw ng linggo, kahalagahan ng pananalangin, kahalagahan ng pagsamba, kahalagahan ng Biblia sa inyong buhay. Ang sabi naman po dito, ito ang tanda ng matatag na sa
pananampalataya. Hanggat hindi umaabot sa tamang pagkaunawa ang inyong pagiging anak ng Diyos, hindi po tatatag ang inyong pananampalataya. Lahat baliwala. Baliwala sa iyong malungkot ang Diyos. Baliwala sa iyong masaktan ng banal na Espiritu. Baliwala sa ating magkulang sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi pa hagip ng ating unawa, ng ating pangunawa, ang kahalagahan ng pagbibigay, ng kaluwalhatian, ng kapurihan sa ating pong Panginoon. At kapag hagip na ng ating unawa at kaisipan, maintindihan na natin na sa maraming pagkakataon, tayo ay susubukin. Yung in-interview po ni Tony Gonzaga, no? Isipin mo, ang nanay ay may cancer sa breast cancer, stage 4. Habang siya po ay may sakit, nagkaroon siya ng pagkakataong maging ina, pero ang ipinanganak niyang bata ay ilang beses na dumaan sa operasyon dahil may sakit sa puso. At hindi alam kung kailan ito mabubuhay. Lumalaban siya. Sa kanyang kalagayan, lumalaban siyang mabuhay para sa kanyang anak. Okay? Pero sa interview po, sa kanya, ni minsan sa kanyang labi, hindi sumagi ang sisihin niya ang Diyos. Sa kanyang isip, sa kanyang puso, ang kanyang itinataas ay ang Panginoon. At ang kanyang inilalaban ay ang kanyang pananampalataya. Kita nyo? Pag hindi umabot sa inyong kaisipan na ang pagsubok ay bahagi ng ating buhay, pag hindi umabot sa ating kaisipan na tayo po ay haharap sa maraming bagay, na maraming kalaban, nakakaharapin sa physical man o spiritual, ikababagsak po natin ito, ikapanghihina po natin ito, ikasusuko po natin ito, aayawan po natin ang buhay Kristiyano. Kasi hindi ka na makagawa ng maraming bagay at nalilimitahan na ang iyong mga pamamaraan ng solusyon. Di ba? Kapag ikaw ay mananampalataya, limitado ang iyong mga solusyon. Hindi ka makagawa ng mga solusyong mga hindi tama. Tama ba? Pero pag ikaw ay hindi mananampalataya, lahat ng solusyong pwede mong isipin para matupad lang ang iyong mga gustong mangyari sa buhay mo. Ito man ay masama, ito man ay hindi makakabuti. Ginagawa po natin ito para matupad lang ang ating pong mga pangarap. Tama ba? Pero hinding-hindi sa katulad nating mga mananampalataya. Kasi naintindihan natin na ito ay isang bagay na magpapatatag lalo sa ating pananampalataya. Pilipos Kapitulo 3, talatang 15-16, ano po ang sabi? Ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipapaunawa yan sa inyo ng Diyos. Ang mahalaga ay panghawakan natin ang ating nakamtana. Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Pag-ukulan din ninyo ng pansin ang lahat ng sumusunod sa aming halimbawa. Sapagkat tulad ng madalas kong sinasabi sa inyo, noon at ngayon, luhaang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo, kapahamakan ng kahihinatnan nila, sapagkat ang dinodiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya, at wala nang iniisip kundi ang mga bagay na may kinalaman sa mundong ito. Ang pangatlo pong mensahe ng Diyos, mas paghandaan ang langit na buhay higit ng buhay dito sa lupa. Alam po ninyo mga kapatid, tulad ni Apostol Pablo sa kanyang kwentong nakaraan, maganda na yung kanyang sitwasyon eh. Mayaman siya, kilala siya, may kapangyarihan, at iginagalang ng lipunan. Akala niya na doon ang saya. Akala niya na doon ang magbibigay sa kanya ng tunay na kapayapaan at kagalakan sa kanyang buhay. Pero nung makilala niya ang Panginoon, meron pa palang higit doon sa kung ano ang inaakala niya na magpapasaya sa kanya. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Yun ay yung langit, yung buhay na walang hanggan na taglay.
ng Panginoong Jesucristo. Kaya si Apostol Pablo, ang lahat ng bagay na nasa kanya, lahat yun nawala. Yung karangyaan nawala. Yung kapangyarihan nawala. Yung kayamanan nawala. Yung respeto ng mga tao sa kanya nung panahon na yon, marami po ay nawala. Lahat yan ipinagpalit ni Pablo kapalit ng pagkakilala niya sa Panginoon. Bakit? Ano ba ang meron? Sapagkat kung ang langit po sa buhay na ito ang siya nating pahalagahan, ang sabi ng Biblia, tayo po ay magiging mamamayan sa langit. Oh, mas maganda pala ang buhay sa langit kaysa sa lupa. Amen? May magaganap na muling pagbabalik. Aba, mas maganda pala yung masalubong natin si Jesus sa kanyang pagbabalik kaysa tayo po ay mapunta sa kapahamakan. Pangatlo, may magaganap na maluwalhating pagbabago. Aba, mas okay pala na tayo ay nasa Panginoon kasi tiyakang mapagbabago ang ating pong buhay. Okay? Mahirap ba ang kalagayan nyo sa panahong ito? Hikahos na hikahos ba ang inyong kalagayan sa panahong ito? Siguro naman kumain kayo ng breakfast kanina. Meron bang hindi? Kasi kung wala, ipagluluto namin kayo sa likod. Meron bang tanghaliang nakikita ninyo pagsasaluhan pagkatapos po ng service na to? At meron po bang hapunan na nakahanda na para mamaya pong gabi? Amen po ba? Mamayang gabi, pag sumapit na ang gabi, meron ba kayong bahay na matutulugan? Merong kamang mahihimlayan ng inyong katawang pagod na. Di ba? Meron tubig na may inom. Ang iba ay meron pang refrigerator, malamig na tubig. Nakakabili pa ba kayo ng yelong 5 piso sa tindahan? Nakakapamalengke pa ba kayo kahit 500 piso o 1,000 piso? Sa madalit sabi, marami pong sitwasyon at marami pong pangyayari sa buhay nating higit pa rin tayo kaysa iba. Tama ba? Ito ang problema natin. Kumpara tayo ng kumpara. Lagi natin sinasabi, mabuti pa sila. Alam po ba ninyo na bago po sila naging ganito sa kanilang kasaysayan, dumaan sila sa napakadaming proseso at sakripisyo sa buhay bago nangyari ang lahat ng ito. So, imbis na tumingin ka sa kanila, imbis na tingnan mo kung ano ang meron silang nakakahigit sa'yo, bakit hindi mo tingnan at magsimula sa kung ano ang meron ka sa kasalukuyan? May naport ako sa YouTube na bago ang kanyang kaisipan. Isang pulubi, nalaglag ang wallet ng isang mayaman, ibinalik niya ito. Bilang kapalit, binigyan siya ng limos ng mayaman. Sabi ng pulubi, grabe ka naman, no? Ang dami-dami mong pera. Ang perang ibinigay mo sa akin ay hindi pa sasapat para kumain ako sa araw na ito. Sabi ng mayaman, sige, kung ayaw mo, ito na lang ibibigay ko sa iyo. Isang sulat, basahin mo at yan ang magpapayaman sa iyo. Alam mo nakalagay sa sulat? Magsimula ka sa kung ano ang meron ka. Yan ang iyong pagyamanin. So, nung maintindihan niya ang bagay na yon, yung ibinigay sa kanyang 20 pesos, ibinili niya ng tinapay sa isang grocery. At imbis na kanyang kainin, ibinenta niya ito. Sinong may gusto ng merienda, bili na po kayo. Binili. Tumubo ng 5 piso. Bumili siya ng 2. Binenta ulit yung 2. Sinong bibili ng merienda, nabili. Makalipas ang taong lumipas, meron na siyang sariling grocery. Naunawaan po niyo ibig ko sabihin? Imbis na tingnan niya ang kanyang sariling abang-aba. Imbis na tingnan niya ang kanyang sariling kaawa-awa. Imbis na tingnan niya ang kanyang sariling mabuti pa sila kaysa sa akin. Tumingin siya sa kasalukuyan, pinagyaman niya ito, isinama niya ang Diyos, isinama niya ang panalangin, ito ang naging dahilan ng pag-unlad niya. At nagtagpo uli sila makalipas ang mga taon na yon, at naalala nila yung kwento nilang 2. Sabi niya, Madam, dahil sa inyo, umangat ang buhay ko. Salamat sa iyong payo. Ngayon, gusto ko nang ibalik sa inyo yung sulat. Sabi nung babae, No. Kung sino ang inaakala mong nangangailangan yan para umangat din sa buhay at matuto, dun mo ibigay. May kwento kayo, alam ko. May kwento rin naman kami.
No? Ilang taon na ba kami nagsasama ng aking may bahay? 37 years? Pa 38 na kami. Matagal na panahon na yon. At napakadami naming istorya na kung saan ang tagal bago dumating sa punto na kung ano man ang nangyayari sa amin ngayon. Natiis namin ang bawat araw, bawat linggo, bawat taon. Pero isang dahilan lang, kasama namin ang Diyos sa laban namin araw-araw. Ngayon, kunting-kunti na lang ang aking anak na bunso gagraduate ngayong taon. Sa next year, gagraduate ulit yung isa kong anak. Tapos na. Sa aking panalangin, naming mag-asawa, Panginoon, pag edad ko ng 6 na po, sana po tapos na lahat ang aking mga anak. Mangyayari ito. Dahil isinama namin ang Diyos at kasama namin ang Diyos sa buhay. Diba? Kung kami ay tumingin sa material na bagay, malamang hindi ako pastor. Pagkat ang pangarap ko noon ay maging isang inhinyero. Kung ako lang ang papipiliin nung panahon na yon, hindi ko naman nakilala ang aking asawa. At hindi ko naman naging anak ang aking napakagaganda at napakababait na mga anak sa kasalukuyan. Di ba? Ganyan po yan eh. May programa ang Diyos, may magandang plano ang Diyos. Nang makilala mo ang Panginoon at ngayong kilala mo ng Panginoon, maghangad ka ng higit pa sa buhay dito sa lupa. Hangarin mo ang buhay doon sa kabilang buhay. Kasi ang lahat ng ito mabawala. Pansamantala, hindi mo naman madadala. Di ba? Okay, Pilipos 3:20-21. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula rooy hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Kristo, ang ating tagapagligtas. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. Para maintindihan ninyo ang laban dito sa mundong ito, may papakita kaming video clips. Paki-off nga po yung ilaw. At inyong limi-limiing mabuti. Ano nga bang layunin dito sa mundo? Ano nga bang higit na mas mahalaga dito sa lupa? Panoorin ninyo ito. Wala ulit sound. Okay? So makikita po natin na meron pong higit na mas mahalaga pa kaysa doon sa kung ano ang iniisip nating magpapahalaga sa atin po dito sa lupa. Yan. Ito po ay isang designer, yung nakikita po ninyo sa telebisyon. Maganda po siya, napakayaman po niya, pero siya na mismo ang nagpatotoo sa kanyang Bago sarili. pumanaw sa Ito po, pakinggan po natin. edad na 40 dahil sa kanser, ang kilalang designer at Bago pumanaw sa edad na 40 dahil sa kanser, ang kilalang designer at manunulat ay sumulat. Meron akong pinakamahal na kotse sa buong mundo sa aking garahe. May kotse siya. Pero ngayon kailangan ko nang gumamit ng wheelchair. You see? Sa aking bahay, napakaraming branded na damit, Yes. sapatos, at mga mamahalin pang gamit. Pero ngayon, ang katawan ko ay nakasuot na lang ng mumurahing tela na galing sa ospital. Marami akong pera sa bangko. Pero ngayon, hindi ko na yon mapakinabangan dahil walang lunas ang sakit ko. Dati, parang kastilyo ang kwarto ko. Pero ngayon, natutulog ako sa maliit na kwarto at maliit na kama ng ospital. Mula sa palaging naka 5-star hotel, ngayon ginugugol ko ang oras ko sa ospital. Lumilipat mula sa isang clinic patungo sa isa pa. Pumipirma ako ng autograph sa milyong-milyon na tao. Pero ngayon pumipirma na lamang ako para sa mga medical records. Nakakapunta ako sa 7 mamahaling parlor para lang ipaayos ang buhok ko. Pero ngayon, wala na akong kahit isang hibla ng buhok sa ulo ko. Sa pamamagitan ng aking private jet, kaya kong lumipad kahit saan. Pero ngayon kailangan ko ng 2 assistant para lang makalakad papunta sa banyo. Kahit anong pagkain, kaya kong bilhin at kainin. Ngayon, ang dieta ko ay 2 tableta sa isang araw at ilang patak ng tubig na may gamot tuwing gabi. Ang bahay na ito, ang kotse, ang eroplano, ang mga kasangkapan, ang pera sa bangko, ang labis na kasikatan at karangalan.
wala sa mga ito ang makakatulong sa akin. Wala sa mga ito ang magbibigay sa akin ng kapayapaan. Walang totoong bagay maliban sa kamatayan. Sa dulo ng lahat, ang pinakamahalaga ay ang kalusugan at paniniwala sa Diyos. Maging masaya ka kung ano man ang mayroon ka, maliit man o malaki, habang ikaw ay malusog, buo, may pagkaing nasa plato, at may lugar na matutulugan. Hindi ka kulang. Subalit ang pagiging makadiyos na may kasiyahan sa kung anong mayroon ka ay malaking pakinabang, sapagkat wala tayong dinala sa sanlibutang ito at tiyak na wala rin tayong madadala palabas. Kaya't kung tayo'y may pagkain at pananamit, dapat na tayong matuwa at magpasalamat. Ang pinakamahalagang bagay sa buhay na ito ay ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Magtiwala ka sa Diyos para sa ating kaligtasan. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ikaw ay mabubusog dahil tanging si Jesus lamang ang makakapagbigay sa atin ng tunay na kasiyahan. I-share mo ito sa iba para makita nila ang halaga ng videong ito. Okay? So, I hope naintindihan po natin yung epekto, yung impact ng video na ipinakita sa atin. Amen. Ano ba ang layunin ng Diyos sa atin? Maganda naman eh. Ngayon, yung layunin ba ng Diyos na to, natukoy na natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Pag tininan mo ang material na bagay, palayo ka sa Diyos. Pag nangarap ka na may pagkainggit dahil mas nakakaangat sa iyo ang iba, palayo ka sa layunin. Pero pag ikaw ay tumingin sa Diyos sa kasalukuyan na kung ano ang meron ka na iyong pagyayamanin sa gitna ng mga pagsubok, lalaban ka hanggang dulo dahil kasama mo ang ating Diyos. Tayo po ay tumayong lahat. Awitin po natin yung matibay na sandigan. Hallelujah. Awitin po natin ang matibay na sandigan. Mga kapatid, laban tayo hanggang dulo. Kasama natin ang Diyos. Praise the Lord. Pipiliin ko ang magpuri sa iyo at magtiwala sa iyong kaparaanan. Taas po natin ang ating mga kamay. Maghihintay sa iyo, Praise God. aking Panginoon. Kailanman hindi ako pababayaan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sabay-sabay po tayo. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Mabuti ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan ay hanggang sa kalangitan. Ang biyaya mo ang siyang kailangan ko. Kailanman hindi ako iiwan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang
Panginoon, maraming pong salamat. Ikaw ang aming matibay na sandigan. Aming Diyos, tulungan po ninyo kami na mapagyaman po namin kung ano ang aming kasalukuyan. At tulungan po ninyo kami na makapagpatuloy sa tamang hangganan ng layuning itinakda niyo po sa amin. Kasabay po nito ang paglimot ng aming mga maling karanasan, mga maling natutunan nung hindi pa kami nakakilala sa iyo. Pero ngayong nakilala ka na po namin, kayo na ang aming buhay, kayo na ang aming pag-asa, kayo po ang aming tagumpay, kayo po ang aming kalakasan, aming Panginoon. Salamat Panginoong Hesus sa buhay mo, sa buhay na walang hanggan na nasa sa iyo. Kami po ay sa iyo. Ang direksyon po namin ay papunta sa iyo. Dahil ang daming mga pagsubok na daranasan namin, pero lalaban kami kasama po ninyo. Haharapin po namin ito kasama po ninyo. At magtatagumpay po kami kasama po ninyo. Hanggang dulo, laban kami dahil kasama po namin kayo. Aming Panginoon. Dalangin po namin ang katuparan ng mga layuning ito'y maunawaan po namin. At dalangin po namin na sa aming puso, higit na mas pahalagahan ang mga bagay na panlangit kaysa panlupa. Kundi kami po, O Diyos, ay makapabuhay ng kontento lamang sa kung anong meron kami. At maghahangad ng magpapalapit pa at lalapit pa sa iyo, na hindi mga bagay na magpapalayo sa iyo. Sa bansang ito na kung saan kami naninirahan, sa mga darating na eleksyon na napaparating, Panginoon, sa pagpili ng may katalinuhan at patuloy na pamumuhay namin dito sa mundong ito kasama ng aming mga anak, ang aming pong dalangin sa araw-araw. Layunin mo ang siya naming ginagawa at ang iyong kalooban. Pinapupurihan ka namin, aming Diyos. Tinataas namin ang pangalan ng Diyos Ama na napakabuti at umibig sa amin ng gayon na lamang. Sa Panginoong Jesucristong patuloy namin kinikilala bilang aming sariling Panginoon tagapagligtas. Sa Banal na Espiritu tatakatibayan ng aming kaligtasan, ang siya namang patuloy na mag-ingat sa amin mula ngayon at magpakailanman. Amen, Amen, and Amen.